So, sa part naman na ito ay configure natin ang Ether channel. So, yung ginagawa ng Ether channel, pinagsasama niya yung dalawang magkahiwalay na physical cable para maging isang logical link lang siya sa tingin ng switch. Dahil dito, magdo-double yung bilis ng network at kung sakaling may maputol na isang cable, hindi mawala ng connection kasi may sasalo agad. So, para magawa natin to or yung Ether channel, pumasok tayo sa mga switches at pinagsama natin yung mga ports gamit ang channel group command sa mode active. So sa switch 1 or dito nakikita nyo sa screen, pinagsama natin ang fast ethernet 0/16 and 17 para maging port channel 1 papuntang switch 2 at ang fast ethernet 0/20 to 21 naman para maging port channel 3 papuntang switch 3. So, kung anong ginawa natin sa switch 1, ganun din yung gagawin natin sa switch 2 na configuration. So, same as switch 1 and switch 2. So, gagawin din natin dito sa switch 3. So, para ma-verify natin kung naging successful ba ang pag-bundle natin sa mga cable, so, nag-run tayo ng mga commands sa CLI. First, sa show eternal summary, makikita nyo ang status na SU or layer 2 in use at may mga letters na P sa tabi ng mga ports. Ibig sabihin, active at magkakasama na sila sa port channel group nang walang problema.